Sister Elmalyn from First Service. Si Sister Elmalyn po ay mula sa probinsya ng Kalinga, Apayao. Nasa First Service po siya under Nanay Linda. Ngayon naman po ating tunghayan ang pagpasok ng ating mga ninangs, yung mga nagagandahang mga ninang. Introducing the spiritual nanay. Wow, lumalaban ang mga ninang. Ayan, mga naggagandahan po ang ating mga ninang. Magandang hapon po muli sa ating lahat at salamat po Sister Elmalyn Daligdeg. Ayan na ang ating bride-to-be. Siya po ay wonderfully, fearfully made by God. Amen! Hindi po natin ulit patatagalin. Tawagin na po natin ang isa pong magbibigay ng panalangin po sa umagang ito. Hapon! Sa hapon po. Tawagin po natin si Sister Eileen Beltran. Manalangin tayo sa Father God in heaven, the most high, the most powerful God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Lord, salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord God, na nagtipon-tipon kami, na may celebrate ang bridal shower ng aming kapatid na si Sister Elma, Lord God. Manguna ka, Lord God, sa aming selebrasyon, Panginoon. Bigyan mo kami ng grasya mo, kagalakan ng bawat isa, Panginoon. I-bless mo ang bawat isa, O Lord God. Salamat ng marami, Panginoon, lahat, O Lord God, na nandito. Lord God, ay bigyan mo sila ng kapayapaan at kagalakan, O Lord God. Hanggang matapos ang aming celebration na ito, Panginoon. Salamat, Lord. Tinatas namin ang lahat ng ito, Lord God, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen! Praise the Lord! Amen! Hindi Congratulations, Elmalyn! This is for you. dahil sa'yo napakanta kami. We all set out to find true love, to meet someone special, though they sent from above. Diba? To get it's all part of God's plan. You are my woman, and I am your man. It's all part of God's plan. My love, join in our hearts till death do us part. Living forever, God's plan. I knew when I met you, you would be my wife. I know that I've known you every day of my life. I saw right here, my wife, your ring so, and guided me all the way home. It's all part of God's plan, my love. You are my
naman dyan? Malakas sila. Yung mga mother, nag-decide ba kayo na yung married life ninyo ay happy, glorious siya? Yes! Yung mga single dyan? Hindi yung maging marriage life ninyo ay successful and happy. So I believe na kapag kaganon yung desire ninyo, desire din natin sa ating kapatid. We will agree with that desire and hope sa ating kapatid. So ipag-pray natin siya. Amen? Sige na. Agree tayo sa ating prayer. Father God in heaven, salamat po sa buhay ng aming kapatid na si Elmaline, Panginoon. Yes. Alam namin, Lord, na another journey of life ang kanyang papasukan. Yes. Ngunit, Lord, whatever situation, alam namin na naandyan ka. In good times and in bad times, in triumphs and in testings, you are there with us. Yes. Panginoon, ang pinagbuklod mong ito, Panginoon, O God, na dalawang puso, alam namin na walang perfect na relasyon. Yes. Dahil ang relasyon lamang na meron sa iyo ang perfect, Panginoon. Amen. At Lord, wala ka ring pinagbuklod na pareho ang likes at dislikes. Yes, Lord. Dahil, Panginoon, O God, dito makikita how, Panginoon, O God, ang pag-move mo sa dalawang tao na imperfect, Panginoon, na imperfect ng iyong love, Lord God. Amen. Kaya ang desire namin sa aming kapatid, we corporately, Panginoon, O God, agree, Panginoon, with your perfect plan sa kanilang buhay, Panginoon. In their future, O God. At dalangin din namin ang pagiging fruitful na in all areas ng kanyang buhay ni Sister Emmeline, Panginoon, ay tutulungan mo siyang magpasakop. Dahil, Lord, tinuruan mo na kami, binigyan mo na kami ng pangunawa kung paano ang blessing, ang magkaroon ng blessing ng pagpapasakop. Yes, Lord. Okay, Lord, we agree together with your own perfect plan, with your own good plan, best plan sa aming kapatid. Salamat po ng marami, Lord. Nire-release namin, Lord God, ang heavenly blessing, Panginoon, O God, sa aming kapatid. Yes, Lord. And we ask this prayer in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po, Nanay Yoli. Isang nanay mo ngayon, ang sasabi ko lang sa iyo ay bilang may asawa na rin na may karanasan na ang sasabi ko lang walang perfect na pagsasama. Mayroon at mayroong misunderstanding pero gawin mo lahat ang love na ibinigay ni Lord para sa atin. Kasi yun lang ang tanging paraan upang ang ating relasyon bilang mag-asawa ay maging successful. Yun lang. Salamat. Gina, Tatay D. Ating ay anak pala. Kasi lagi kong tinatanong sa kanya kung ready na talaga siyang mag-asawa. Sabi naman niya, ate matanda na ako, bakit garutan? Ang mapapayo ko lang sa iyo, anak, magpakabait ka, sundin mo lagi kung anong sasabihin ng asawa mo. At sa pag-aasawa, hindi lahat pero process. Kung sa pelikula may director ng mga love stories, di ba? Pero sa love stories natin, alam natin na ang director ay ang Diyos. So kahit anong pagdadaanan natin, magbubuklod at magbubuklod kayo. At magbubuklod ang lahat ng mga love stories. Sitira man yan at sisinisira, alam natin na ang director ay ang Diyos. Amen! So ang katagumpayan ay nasa ating Diyos. Amen? Yes. Amen! Ano ba? Ang mapapayo ko lang ulit ay huwag mo susuntukin ang asawa mo Pero kung ikaw susuntukin, aglisi ka. Tatandaan mo lagi at magbulay-bulayan yung Proverbs 31, ang character of a noble wife. So, God bless you, anak. Magpakarami kayo. Matatandaan mo pala sa book of Genesis, God created Adam. And then, si Lord hindi
pa siya ng isang makakatulong niya, helper, na suitable sa kanya, at yun ay si Ed, di ba? At ngayon, bilang tayo mga Kristiyano na tumanggap sa Panginoong Jesus, binigyan niya tayo ng wisdom, knowledge, kung sino ating makakasama o makakaparena, kagaya ni Jess, di ba? Ayan. At yun ang ibinigay sa iyo ni Lord. And then, ang payo ko lang sa iyo, kailangan andun palagi ang love, respect, at submission para sa anumang pagsubok na dumating sa ating buhay, kailangan natin prayer palagi kasi andyan lang ang temptation, madaming temptation na kaharapin kasi habang buhay pa tatahakin mo, kaya kailangan abide the presence of the Lord. Kaya yung prayer lang kasi para maiwasan mo yung mga alam mo, nangyayari ngayon, hindi ka naman kita inaano yung maghiwala yung kailangan talaga love, no? Yun lang. At kapag may mga something na naririnig mo sa kanya, kay Lord ka magsusumbong, huwag sa kapatid or magulang, kay Lord lang. Yun lang. God bless. Thank you. Thank you, Sister Jocelyn. Anak mo makalisi na ka. Ba't kasi 3 minuto lang ang inanunin mo? Dapat 10 minutes. Pero ganun pa man, sige, magsasalita ako dahil meron din akong sasabihin sa kanya. Okay, so, anak, Elmalyn, mula ngayon, agsingsingpit ka nga kan ka na yun. Gusto ko lang ikot yung Proverbs chapter 13, verse 10. Ang sabi niya doon, pride only leads to argument. Pride only leads to argument. Ang buhay mag-asawa, hindi nawawala ang argumento. Yung iba, madalas. Yung iba, sometimes lang. Pero talagang, parang ma-preserve palagi yung marriage, ay yung pride ba, talagang kailangang ma-deal. Kailangang magkaroon tayo palagi ng pangunawa. So, mararanasan lang natin yun kung manatili tayong nakakonect kay Lord Jesus. So, ang masasabi ko, kahit na marami kayong pagdadaanan at dumating yung punto na mayroon kayong argumento at masasabi natin na 99.999 na siya yung may kasalanan doon sa argumento ninyo, di ba? Ang sabi nga, pride leads only to argument. So, yung pride, lunukin mo para talagang hindi mawasak yung relasyon ninyo. So, yun anak. So, God bless you. Kami po ay nagagalak at nagdesisyon ka na mag-for good na rin. At yun nga, talagang time na rin na mag-settle down ka bilang mag-asawa. So, ganon. God bless you at sa future husband mo. Magparami kayo, ha? God bless. Kumanta pero I'm not ready to speak, you know. Ano ang masasabi ko lang kay Elma? Huwag ka nang magpaligaw sa iba. Oo, kahit may mga nag-chat sa'yo o nagpaparamdam na parang gusto ka nila, just never mind them. Just ignore them. And just look to your husband. What is his name again? Just look to Jeff. Okay? At gaya ng sinabi ni Sister Ovel na kahit na nag-away kayo or siya ang may kasalanan, ikaw ang may kasalanan, ikaw daw lagi ang umaamo sa kanya at nagpapakumbaba para sa ganon ay ma-preserve yung pagsasamahan ninyo bilang mag-asawa. So, ang masasabi ko lang, God bless you sa yung future with your future husband at sa inyo magiging 4 na anak. Yun lang talaga. Praise God. Good afternoon. Lagi ko pong sinasabi na congratulations sa iyong kapatid. At tunay nga po na kung
aantayin nyo na ako'y bridal nyo. Matatagalan kayo. Amen? Kaya, kung meron na kayo, sige lang. Susuporta ako sa inyo. So, sila ay na-limit ng kanilang time. Siguro, it's my time. Pupunuin ko yung kanilang pagkukulang. Amen? Praise the Lord. Ang aking pong isi-share sa aking kapatid, siyempre wala naman akong experience. So, I just share what is love. Amen? Sa Romans 12, verse 9, love must be sincere, hate what is evil, and cling to what is good. So, hindi ko na pahabain, I just stop there. So, ibig sabihin dito, if love, it is deed, it's not a word. Amen? At ang tignan mo sa asawa mo, hindi yung mali niya, kundi yung tama. At pag ikaw ay nakikipagkwentuhan, huwag mo naman isi-share sa mga kakwentuhan mo na ang asawa ko ay tigasin. Amen? Kasi pag sinabi mong tigasin, tigasaing, tigalaba. Diba? Yan. So, if you love your husband, you have to cling together and honor each other. Amen? Yan. Kaya yun ang naisip parating ng ating Panginoon na sa marriage life, hindi ako naka-experience, but I can see everyone. Na kung saan ang tinitignan ko sa mag-asawa, yung tama, hindi mali. Amen? Na kung saan, ang tignan mo, yung future ng family mo. At ang akin lang masasabi ngayon, you serve one another, and Christ should be in the center of your family. Always remember, i-welcome mo ang presensya ng ating Panginoon. So, I wish you a happy marriage life and a happy, fruitful family. God bless you. God bless you. Thank you, God. Actually, akong nagpapakilala sa iyo kung sinong ikakasal, sabi nila. Si Alma, ini-screenshot ko yung naghanap ako ng picture mo. Para, ito siya, diba? Hindi naman kami close, pero... And... Close kami kasi kapatid ko siya. Hindi ko alam anong sasabihin. Sabihin ko lang, you're so blessed kasi bago ka pumasok sa tahimik daw na buhay, marami ka nang narinig na mga advices, wisdom kung paano mag-start ng family. Kaya I believe na baon mo ito. And ang masasabi ko lang, magpatuloy ka sa iyong relasyon sa Diyos. Yeah, kumbaga, yung relasyon mo sa Diyos, kayo ang maging close ni Lord. Amen? Kasi yung closeness mo kay Lord, spiritually, makikita mo sa inyong relasyon na mag-asawa. Walang relasyon na perfect. Dadaan at dadaan kayo sa pagsubok kasi ang plano ng kaaway talaga ay sirain ang pinag-isa ng Diyos. But I believe that as long as you remain in the Lord, walang pwedeng gawin ang kaaway upang sirain ang kanyang pinag-isa. Amen? At ano man ang mangyari, huwag kang bumigay. Kahit nakita mo ng totoo, na totoo. Diba? Kung ano yung pinaniniwalaan mo, nakatotohanan kay Lord, yun ang panindigan mo. Kasi yun yung gaganapin ni Lord sa buhay mo. Amen! I always remember many times Nanay asked me, Connie, meron ba siya? Wala, Nay. Though I know, meron. Pero lagi kong sinasabi, wala. And yung meron, naging wala. Amen! Amen? Kaya, stand on what you believe in God, and God will respect your faith. Amen. God bless you. Congratulations. Okay. Yung aming mga ibibili
ano, kasi kami mismo ay dumaan doon sa buhay na gano'n. Kaya, impromptu to mga sasabihin namin. Katulad ng sinabi ni Connie, ito ay ano lang, kasunod nung sinabi niya. Ading Elma. Elma. Lynn. Ayan, Sister Elma, no? Unang-una, binabati kita. Nakikisaya at nakikigalak sa araw na ito. Dahil ito yung araw na magre-remind sa'yo na ito yung pinakamasayang araw. Hindi na pinakamasaya, isa sa pinakamasayang araw para sa'yo, no? Kasi kami hindi namin naranasan mag-bridal shower. Kaya masaya kami para sa'yo. Parang na bridal shower na rin kami. Okay. Di na ako magbibiro. Seryoso na to, mga dear. Yan. Ang pag-aasawa, di ba, may kasabihan tayo na hindi siya parang kanin na isusubo mo, na kapag hindi mo nagustuhan yung lasa ay iluluwa mo siya. Amen? So, ang pag-aasawa ay katulad sa pagkain. Kung yan ay pagkain, ay tinuturing natin yan isang healthy food para sa atin, no? So, kahit ayaw mo, dumaan kayo sa sitwasyon na ayaw mo, talagang haharapin mo siya. Hindi ka tatalikod, hindi ka mag-walk away para iwasan yung sitwasyon na yon. Dahil may asawa ka na, ngayon pa lamang, maging maging strong ka, maging ready ka at maging open ka sa mga pwedeng mangyari sa marriage nyo. Kasi walang perfect talaga. Dahil marami kang dadaanan. Mga rough roads, minsan mabato yan. Pero ang maganda doon, magpatuloy ka lang. Kasi sa paglakad mo, marami kang matututunan. At dahil ikaw na yung na kay Lord, turing mo na yung relasyon niya ay parang isang triangle. Di ba? Ang triangle may 3 points. So yung point na sa dulo, sa left and right, kayo yon ng asawa mo. At si Lord yung nasa taas. So habang si Lord yung nasa gitna, the more na lumalapit kayo sa Lord, the more na pinaglalapit din kayo ni Lord. Ganon yun. Kaya napakamahalaga na si Lord ang sentro ng relasyon ng isang mag-asawa. Tandaan mo kapatid, na kay Lord ka na, ano man ang problemang dumating, kay Lord ka unang tumakbo. Pag may problema ka sa asawa mo, kay Lord ka magsumbong. Hindi kay biyanan, hindi kay nanay, hindi kay best friend or whatsoever. No? Pwede ka rin nilang tulungan, pero mas maganda ang advice na maririnig mo mula sa Panginoon. Amen? Yun lang, maging malakas ka, ikaw ang maging tawag niyan. Siyempre, ang asawa mo, kumbaga, ikaw ang magsusupport sa kanya. Ano man yung mga kahinaang makikita mo sa kanya, ikaw dapat yung gamitin ni Lord para palakasin siya doon sa kahinaan niya na yon. At kung manghina man siya, dapat wag ka rin manghina. Huwag kang sasabay. Halimbawa, nagloko siya, magluloko ka din. Hindi pwedeng ganon. Yun ang ibig sabihin doon, kapatid. Basta mag-stand ka kung ano yung sinabi ni Lord. Kasi hindi pwedeng pag-iwalayin ni Lord yung pag-iisahin niya. Amen? Kaya kumbaga, kung yan na binigay ni Lord para sa'yo, tanggapin mo na talaga siya. No? Kasi hindi mo yan makikilala. Pag nagsama na kayo, doon mo siya makikilala ng gusto. Kaya maging ready ka doon sa positive at negative na attitude na makikita mo. Kasi kung pinakasalan mo yung nakita mong maganda, tandaan mo, meron ka rin hindi maganda na makikita sa kanya na part ng may makikita kang hindi rin maganda sa side niya, nakasama yun nung pinakasalan mo na siya. So tanggapin mo siya, maging sino man siya. Okay? At naniniwala naman ako na mahal mo siya. Amen? Yan. Kaya, yun lang. At salamat. God bless you sa iyong pakikipag-isang dibdib. Ganon din sa iyong magiging asawa, kapatid. At naway patuloy kang pagpalain ni Lord. Maging mabunga ka sa iyong pakikipagkaisa sa iyong asawa. At maraming blessing pang dumating sa iyo. God bless! Yes, salamat po. Wow! Ang aking puso ay tumatalon at sumasayaw sa Ako po ay nagpapasalamat sa head po ng church, si Jesus Christ at sa kay Tatay Bishop Lenealo, kahit wala siya dito, maraming salamat sa kanya at kay Nanay Judy at sa lahat ng bumubuo ng Jesus the Living Gospel. Thank you so much sa iyong suporta at pagmamahal. Ang pag-stay ko dito sa Hong Kong ay
nagbigay sa akin ng wisdom kung ano ang gagawin ko kung may problema doon sa aking trabaho at doon sa aking amo. Kaya uuwi man ako ng Pilipinas, hindi ko po kayo makakalimutan. Lahat po ng iyong care, lahat ng memories na nakita ko sa inyo, nakasulat po sa akin yung puso at hindi ko pa rin malilimutan. Nagpapasalamat din ako sa mga ninang na nagbigay ng practical wisdom. Thank you so much sa pag-share niyo sa akin. Umaasa kayo na lahat ng yun ay aking i-apply. Yun lang ang aking pagsasabi. Thank you so much again. Lahat po ng pinakita niyo, hindi ko naman, I may not repay, hindi ko kaya mabayaran, but God will reward you. God will reward your good, lahat ng mga good na ginawa niyo. I will always pray that the Lord will continue to bless you so that the Lord will use you to transform others. Thank you so much. Parang may ano sa taas, no? Ayun yung ano. Nakaka-touch, no? Ngayon nyo lang narinig Sir Elmalin. Ayan, token dito. We love you, ano? Praise the Lord kasi nakakatuwa. Ang ganda-ganda naman yung kanyang... Ngayon lang siya narinig si Sister Elmalin po for service. Nag-regular days ka ba naman? Oo, nag-regular days siya. So, salamat sa Panginoon na sa kanyang pag-decide ng pagpapakasal ay napaka-active ng first service na kung saan siya bilog. Yun ang makaganda naman sa church kasi family kasi talaga to. Amen. Hindi to basta relasyon lang. Importante ang bawat isa kaya sa kanyang pagpasok sa kanyang married life, mahalaga sa atin to. Last week lang sinabi na, Nay, magpapakasal sa Elmalin ng bridal shower tayo. Agad-agad, yes, agad yan. Sabi ko, Bishop, Dad, mag-bridal shower, yes, agad yan. Okay? Ganun ang family, no? So, ganito. Kahit nasa Philippines ka na, kailan makasal mo? May date, wala pa. Wala pa na-set na date. Balitaan ko na si tatay kapag di ka kasi sakaling nag-chance. Hindi pa na-arrange, no? Ano naman si Bishop, hindi ibig sabihin na, sasabihin ko sa kanya, kahit meron ka na nakaset na mag-officiate ng wedding, it's okay. Banggitin mo lang sa kanya. Tapos, ano ba ang papapangasawa mo? Si Jess. Ano apelido niya? Compass. May compass na siya. Si Brother Jess Compass. Salamat sa katabata na pinakamili dito yung anak ko. Saya-saya po niya talaga. So, congratulations na nakapag-decide ka na. Alam ko na si Brother Jess, nakahanap ng kayamanan. Kasi you find a wife finds a good thing. Siyempre, yung ating babae, hindi ko naman kilala si Brother Jess, pero I trust naman na the Lord ay may ready at alam kong si Lord dadaling kanya sa mabuting kalagayan. Ang ganda na sharing ng mga kapatid impromptu, iba doon. Iba may nervous habang nagsasalita. Ano yun, ang heart namin, wala kami ibang desire kundi mag-bless ka ng todo, kaya ang bili natin ay join tayo, pag-pray natin ating kapatid, na sa pagpasok niya sa married life, mag-bless siya ng todo. Kagaya ni Rebecca, nung siya mga kapatid ay naging asawa ni Isaac, na-bless siya ng todo. Yes. So malalasan din niya yung blessing na binigay ni Lord kay Rebecca. Amen. So, ang dalangin natin ay patuloy kang ingatan ni Lord. Yung commitment mo kay Lord dito, given, yung commitment na yan ay alam natin na gusto mo talaga mag-commit kay Lord, kay buong pamilya, magiging asawa mo. Ang dalangin natin na tuloy-tuloy ka ni Lord na gabayan. Amen? Alam mo to, pero basahin ko lang ulit to remind you sa yung bridal shower. 27th of June, yung Proverbs 31, nabasa mo ng maraming beses na, no? Basahin ko na sandali. Para kapag ito ay isang gabay sa iyong pag-asawa. Alam ko ng lahat, pero kailangan ma-remind pa rin tayo. Palagi tayong mapaalalahanan patungkol sa kalooban ng Diyos sa buhay ng
pala of noble character ay saan ba matatagpuan ito? Who can find? She is worth far more than rubies. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. She selects wool and flax and works with eager hands. She is like the merchant ships, bringing her food from afar. She gets up while it is still night. She provides food for her family and portions for her female servants. She considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her task. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. In her hand she holds the distaff and grasps the spindle with her fingers. She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. When it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. She makes covering for her bed. She is clothed in fine linen and purple. Her husband is respected at the city gate, where he takes his seat among the elders of the land. She makes linen garments and sells them, and supplies the merchants with sashes. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household, and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but she'll surpass them all. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. So, this is God's word for you. Today is a bridal shower. Salamat sa grace ng Panginoon kasi may word of God. At ang word ni Lord hindi babalik na walang nangyari. So mga kapatid, we love our sister. Kahit na sa pag-uwi niya, just always keep in touch with her. She's part of the family. And our relationship with her is up to eternity. Now sa pag-uwi mo na, ano naman ang mga situation mo, huwag kang mag-atubili kung kailangan mo ng gabay. Kasi ang ganda naman yung encouragement sa buong simbahan na marami kang natanggap na gabay sa church. So sabihin, tuloy-tuloy yung relationship niya to. Amen? So mga kapatid, ipag-pray natin Sister Elmalyn. Isama din natin si Brother Jess Compass. Na alam natin, may compass na sila. Thank you, Lord. Let's pray for Sister Elmalyn. Hallelujah. Father, we thank you for your grace and your so much love, so much favor upon your daughter. Thank you, Lord, for guiding her to decide finally to go home for good and settle down. Salamat, Panginoon, ang mabubuong pamilya ay godly family. Dalangin namin, Lord, ang tuloy-tuloy na gabay na receive ni Sister Elmalyn. At dalangin namin, Lord, na sa kanyang pag-enter sa kanyang married life, marami siyang narinig ng mga paalala, instruction from your word. Ito ay, Panginoon, Holy Spirit, remind her of all of this at maranasan niya ang masagana at matagumpay na married life. Dahil bawat commitment ay dadaan talaga sa testing. Nasa earth pa kasi kami. As about testing na yun, Panginoon, control mo rin. Dahil mo kami bibigyan ng pagsubok na hindi namin kaya. At sa testing na yan, ang kanyang faith ay lalo mong palalaguin. Salamat, Lord, na buhay niya isang impluensya sa kanyang husband-to-be at sa kanyang mga magiging anak. Niling namin, Lord, na dumali sa kanyang buhay, sa kanyang partner together with Brother Jess. Lord, dalangin namin mag-overflow ang kasaganaan. Na sa generation nila, sa kanilang married life, as they enter into marriage, maranasan nila ang abundance. Ang word mo sa John 10:10, that Lord Jesus, you came to give them abundant life. To give us abundant life. Ma-receive ng iyong anak, mapuno ng faith ang family, at ma-experience nila ang Abrahamic blessings. At ma-receive ni Sir Elmalyn ang pagpapalang binigyan mo kay Rebecca ay kanyang natanggap.
Salamat, Panginoon, na Lord, ang aming kapatid sa kanilang pagsasama ni Brother Jess, sa kanilang future family, ay talagang sa kanilang lugar na kinalalagyan, maranasan nila ang talagang pagpapala at mapaparangalan ka sa kanilang buhay. Ngayon pa lang, pinag-pray namin ang preparations to wedding. Let there be favor, let there be provision, and let there be protection. At sa pag-uwing Sir Almaline, we pray for continuous favor, that you will bless her when she goes out of Hong Kong, you will bless her when she comes into the Philippines, and you will bless her in the city, and you will bless her in the country. Lord, blessings upon blessings upon blessings to overflow her life. Salamat, Panginoon, sa buhay ng anak, na pati ang family na kanyang pinaglingkuran dito, dadaloy ang iyong pagpapala. Ma-receive ng iyong anak ng protection sa travel, sa kanyang quarantine hanggang sa kanyang pagdating sa final destination, we declare continuous protection. We welcome your blessings, our God, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, our God of faithfulness, pour out your blessings in our life. We give you thanks, Lord God, for blessing our tremendously. Wala kami ibang desire mo yan, Lord, that we declare blessings, we declare abundance, we continually declare breakthrough upon breakthrough. We honor you, O God, for releasing the blessings upon your daughter. In Jesus' mighty name we pray. Congratulations! God bless you. Okay, back to the host natin. Sige na.